ngayong araw na ito, Lord God. At ganun din, i-bless mo ang kanyang buhay at ang kanyang buong pamilya. Sa iyo lang po namin pinagkakatiwala ngayon, O Lord God, ang 40th anniversary ng iyong banal na gawain. Ngayong araw na ito, Lord God, inaangkin po namin, O Lord God, ang kapagpapalayan ng iyong gawain. Huwag mo po kaming hayaan na linangin po kami masamang spirito ng kadiliman, O Lord God. Ikaw po ang manguna sa aming buhay, O Lord God. At sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala, O Lord God, ng lahat-lahat, O Lord God. At inaangkin po namin, O Lord God, ang 100% na katagumpayan ng buong maghapon nito, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God. Sa iyo lang po namin ipinabalik ang lahat ng kapurihan, kapitilan, pasalamat. To God be the glory. In the highest mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Father, Son, Holy Spirit. Amen. 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 To God be the highest glory. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yung palakpak na parang anniversary. Happy Parang anniversary. Happy anniversary. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise you, Lord. So this is it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and celebrate. Amen. Amen. Maanyayahan po. Anniversary! Anniversary. Yahweh El Shaddai! Yahweh El Shaddai. El Shaddai! El Shaddai. Salamat sa tagumpay! Salamat sa tagumpay. Amen. Hallelujah. Tayo po ay kaisa doon sa Manila na nagdiriwang ng ika-4 na pong taong paglalakbay ng may pananampalataya, pag-ibig at pagkakaisa. At salamat sa ating mabuting Diyos dahil tayo ay naging kasapi ng napakalaking faith renewal movement na ito, ang El Shaddai Community. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang higit sa lahat, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Let us expect a miracle today. Amen. Amen. Sabi nga po sa 1 Corinthians 2 verse 9, no ear has heard, no eyes has seen, no mind can fathom or imagine what God has in store for those who love Him. Amen. Hallelujah, tayong lahat ay tiyak kong nagmamahal sa ating Diyos sapagkat tayo ay nagsusumikap na makalakad sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya tayo sama-sama magpapasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Praise God. Sa muli, Panginoon, narito ang mga anak, nagkakatipon. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin sa iyo, Panginoon, ang aming mga desires, desire ng aming mga puso. Tingin mo, Panginoon, ang aming mga pag-uwi ng pasasalamat. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bring you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang
Praise God. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, hindi kami magsasawa na magpasalamat at magpuri sa iyo. Hallelujah. Di ako mapapagod na mapuri sa'yo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa'yo ay sumamba, pagkat ito ang nakalulugod sa'yo ako. Di ako mapapagod, di ako mapapagod na mapuri sa'yo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa'yo ay sumamba, pagkat ito ang nakalulugod sa'yo ako. Sasayaw, sasayaw sa'yo, aawit sa'yo, sasayaw, sasayaw sa'yo, aawit sa'yo. Di ako magpagod, di ako magpapagod na mapuri sa'yo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa'yo ay sumamba, pagkat ito ang nakalulugod sa'yo. Sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, aawit sa'yo, sasayaw, sasayaw sa'yo, aawit sa'yo. Lulundag, lulundag sa'yo, lulundag sa'yo, kekembot, kekembot sa'yo, kekembot sa'yo, sisigaw, woo! Woo! Ang lahat na ito'y one more time. Sisigaw sa'yo, woo! Woo! Ang lahat na ito'y tatubo sa'yo. Amen. Amen. Hallelujah. Medyo din po ang ating oras, pero salamat sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na magpuri ating Diyos na buhay. Praise God. Sabi po sa John 15 verse 5, sabi po ng Panginoon na abide in me and hallelujah, praise God. I am the vine and you are the branches. Those who abide in me and I in him will bear much fruit. For apart from him, we can do nothing. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya dalangin namin, Panginoon, na may lagay sa aming mga puso na ikaw ang aming mas hangin, higit sa ano pa man dito sa mundo. Nang sa ganun ay kami ay makapamuhay ng lubos, makaaya-aya, at kami ay makapamunga ng sagana. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Tayo patuloy na magpuri sa ating Diyos na buhay, na pinagmumula ng lahat ng ating mga kailangan. Hallelujah. Ang araw na ito ay laan na pasasalamat natin sa ating Diyos. Church, once again, let's open your lips and say hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on. Worship our living God. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. praise Come your on. name, oh Come on. Open your lips. Say hallelujah. God, this is our desire.
Glory to Christ Jesus. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa iyo. Sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, kami po ay dumudulog at lumalapit sa iyo at hinihiling namin, Ama, pagpalain niyo po ang gawain na ito. At pagpalain mo rin po, dakilang Ama, ang gawain na gaganapin mamaya sa Manila. Hayaan niyo po na ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa bawat gawain na ito na nagaganap sa araw na ito. Pagpalain ang aking makapatid na naririto ngayon at maging makikiisa mamaya sa anibersaryo para sa Manila. Ama, bigyan mo po ng kalakasan ang bawat isa. Ibigay niyo po ang tagumpay sa bawat isa sa amin. At inaangkin na namin, dakilang Diyos, lahat ng makikisa sa gawain na ito, ngayon sa lugar na ito at mamaya, kanina pa, Panginoon, ay pinagpala mo na ang buhay. At kami po ay nananalig na kung paano mong tutugunin ang kahilingan ng aking makapatid sa Maynila mamaya, ganun din sa lugar na ito ay naniniwala kami na iisa ang Diyos na gumagalaw sa Maynila at sa lugar na ito. Naniniwala kami na sa araw na ito lahat kami ay answered prayer. Kaya o Diyos, sa iyong makamay, pinagkakatiwala namin ang lahat ng kaganapan. At inaangkin po namin ang iyong mga salita na aming pakikinggan. Ito'y magbibigay sa amin ng lakas at tibay. At ito ay magbibigay sa amin ng malaking pag-asa. Salamat, Lord, at aming inaangkin ang gawain na ito. Kanina pa ay pinagpala mo na. Amen. Kaya Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas ang tanging pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Basahin natin ang ating gospel sa araw na ito sa Matthew chapter 19, verse 13 hanggang 15. Sabi po dito ng Bible, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay, at pagkatapos siya'y umalis. Pagpalain po ng ating Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Happy anniversary po. Happy anniversary! Ayan, anniversary po ng Manila. Kaya mamaya sasabay tayo. At sa Manila, busy po sila. Nakakamiss din ng Manila, ano? Parang nakakatuwa na kasama mo yung karamihan na walang ginagawa kundi magtrabaho, gampanan ng trabaho. Namimiss ko yung ganong klase ng trabaho. Yung bang basta kung ano nakaatang sa yung trabaho, ginagawa lang. Kaya sa Manila, halos 1 linggo sila, nasa Luneta, mayroong nananalangin, may nag-aayos ng mga kubol, may nag-aayos ng stage, sama-sama sila. Kaya pinagpapala ni Yahweh El Shaddai ang gawain na ito. Ang dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat ngayon ay kanyang pagpalain. Makakapo tayo at tayo makinig ng mabuti. So ang aking ibabahagi sa inyo is about our responsibilities to the children. Ang ating mga responsibilidad sa mga bata, ang ating katungkulan sa mga bata. Kasi ang ating binasa, sabi ng Biblia, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Kasi pag mga bata nga naman, maraming ayaw sa bata. Kaya nagalit yung mga alagad kasi yung mga bata ay dinadala sa Panginoon. Sabi dito, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ni Jesus kaya ang mga bagay na ito? Bakit kaya nung pinagbawalan ng mga alagad, yung mga bata na lumapit kay Jesus, ang sabi ng Panginoon, huwag ninyo silang pagbawalan. Ibig sabihin, si Jesus ay hinayaan niya na yung mga bata ay makalapit sa Kanya. Kasi pagdating sa Panginoon, lahat welcome. Sabihin niyo sa inyong katabi, pagdating sa Diyos, lahat welcome. Kaya huwag kayo mamimili sa sa ibang grocery, sa welcome lang kayo. Sabi po dito, bakit sinabi ni Jesus na hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan? Ano ba ang gustong ipakita ng gospel ngayon sa atin? Alam niyo po, minsan, kung bibigyan natin ng pansin ang mga bata, mayroon tayong malaking responsibilidad. Mayroon tayong malaking tungkulin para sa mga bata. Mayroong mga pagkakataon na may mga bata na paglaki ay napapariwara, may mga bata na pag lumalaki ay hindi natin masupil, may mga bata pag lumalaki na ay hirap na ang mga magulang. Minsan sabi nga natin, iba daw ang kabataan ngayon kaysa kabataan nung araw. May nag-post nga sa Facebook na ang mga kabataan ngayon nasa kalye na at pag sumayaw, grabe talagang
Ano pa lang, mga ilang taon pa lang sila, pero grabe na yung ano, yung ginagawa nila. Ang tawag sa amin sa Bicolong, karingking. Ewan ko lang sa inyo kung saan kayo galing probinsya, basta sa amin sa Bicol, ay ang tawag sa amin noon, kabata-bata ay kumakaringking na. Ayan. Kasi nakita ko yung post po ng isang I think pastor yung nag-post na talagang ibang-iba na yung gawain o takbo ng kabataan ngayon. Kaya dito po sa ating gospel ngayon ay mayroon pong pinakikita ang Bible na ano ba ang katungkulan natin sa mga bata? Ano ba ang dapat natin gawin sa kanya? Kasi dito, sabi nga dito, ano ang ating responsibilidad sa mga bata? Una, natungkulin natin sa mga bata, sabi nga dito, we are responsible for evangelizing the children or our children. Ano bang ibig sabihin na evangelizing? Pag sinabing evangelizing o evangelization or evangelize, ay to share the gospel, to share the good news. Sa isang bata, ay tungkulin po ng mga nakakatanda, ng mga magulang, na ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Kapag ang isang bata ay lumaki na walang input ng Word of God, lalaki ang bata, magiging problema natin. Nakikinig po ba kayo? Lalaki ang bata na maging pasaway. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon, sabi ng iba, ang kabataan ang problema ng bayan. Bakit? Nasaan ang kabataan ngayon? Nagdodroga, nagsasyabo, at nagrarugby, yan. Nung araw, sa Quiapo, makikita mo yung mga kabataan na sa lalim ng tulay, nagrarugby. Mayroon dalang plastic, tapos hinihitit yung Kaya ang tanong minsan, nasaan ang mga magulang nito? Bakit naging ganon ang mga bata? Ano ang kulang? Evangelization sa mga bata. Yun ang kulang. At hindi na nila ma-evangelize yung mga bata kasi yung mga magulang mismo ay wala rin input ng Word of God. Kaya paano sila mag-share ng Word of God sa mga bata kung mismo mga magulang ay wala rin alam tungkol sa salita ng Panginoon? Kaya po ito ay nakakatuwa kasi sabi nga dito, it is our duty to teach the children the Word of God. Napakahalaga po nito sa mga bata na kapag tayo ay may mga anak, hindi ibig sabihin na kayo ay dito lang sa Hong Kong at wala nang pakialam sa mga bata. Kaya nga mayroong tinatawag na communication na tuwing makikipag-communicate tayo sa mga bata, sa mga anak, dapat ang sinishare natin hindi problema. Hindi yon pagkasabihin, huwag kayong gastos dyan. Ang hirap-hirap magtrabaho din sa Hong Kong. Dapat ang sinishare natin sa mga bata ay salita ng Diyos. Kasi isa yon sa ating tungkulin, na habang ikay nagtatrabaho, ang mga anak mo naman ay naiwan mo sa Pilipinas, tungkulin mo pa rin na sila ay evangelize. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may tungkulin ka sa iyong anak, hindi lang para padalhan ng pera. Amen ba? Amen. Baka sabihin nyo naman, si brother pinakikialaman, pati anak ko pinakikialaman. Totoo po ito kasi, tingnan nyo kapag wala kang time sa bata para sila'y turuan ng salita ng Diyos, maniwala po kayo, kahit na sabihin mo, sige, mag-aral ka na, mag-aral dyan anak, pagdating ng araw, problema mo yan. Pero kapag kayo ay ini-evangelize mo yan, tinuturuan mo yan ng salita ng Panginoon, magugulat ka kahit hindi mo siya nasusubaybayan, ang bawat tinuturo mo sa iyong anak, matatandaan niya ito. Amen po ba? Kasi ang akala kasi natin, ang mga bata ay hindi nakikinig sa atin, pero hindi natin alam, powerful ang salita ng nanay. Akala lang natin hindi siya nakikinig, pero ang hindi mo alam, bawat sinasabi mo sa kanya, tumatanim yon sa isip ng bata. Kaya dito po,
pinapakita ng Bible na sabi nga dito sa verse 14 ng binasa natin, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kasi ito po ay isang napakaganda na dapat gawin ng isang nanay, ng isang tatay, na ang bawat mga bata ay dalhin natin kay Jesus. Huwag mo dalhin sa yung pangarap kasi natin minsan, dalhin ang mga bata sa tagumpay, tugatog ng tagumpay. Mag-aral ka ng mabuti para magtagumpay ka. Opo, pangarap natin yon sa kanila. Pero wag yun ang maging priority na kaya ka nagtatrabaho kasi gusto mo mapatapos ang iyong anak. Andon ang pangarap natin sa kanila, pero ang pinaka-the best po na ang maging priority natin ay una, ang ating mga anak ay dalhin natin kay Kristo Jesus. Kapag kay Christ mo yan dinala, maniwala ka, hindi ka mabibigo sa pangarap mo sa iyong anak. Bakit? Si Kristo ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Si Christ ang nagbibigay ng tagumpay. Kaya kung gusto mong magtagumpay ang iyong anak, una mo siyang dalhin kay Jesus Christ. Amen po? Kaya kalabitin mong katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, maaga pa para matulog. Nakikinig po ba sila? O, taas ang kamay na nakikinig. Ayan, kaya wag muna kayo matutulog. Sa bagay, pag malamig kasi ang panahon, ang sarap ng pakiramdam, ano? Ang gandang pumikit. Huwag kayong pipikit-pikit dyan. At huwag yung kong pipikitan kasi 1 week na lang ako dito. Okay. So yan ang una nating katungkulan sa bata, na dapat ang bata ay sinishare natin sila ng Word of God sa paanong paraan sa pagdadala natin kay Jesus ng mga bata. Alam niyo po, nakakatuwa, may mga tao na, o may mga magulang na sasabihin, yung anak ko, El Shaddai baby po yan. At nakakatuwa naman kasi yung mga anak na yon na nagsasabing El Shaddai baby, ngayon naglilingkod kay Lord. Yung iba nga, kasamahan ko sa preaching course eh. Yung evangelist po natin, yung first graduate ng CDW, alam niyo ba na halos lahat sila preacher. Anong sabi nila? El Shaddai baby po ako, pero wala akong pangarap maging preacher. Kaya lang, no, kayo nag-aral sa CDW, ito na ako ngayon, preacher na. Kaya yung anak ko, sabi ko sa kanya, doon ka sa CDW mag-aral. Ay ko, sabi sa akin, Papa, ayoko maging preacher. Sabi ko, okay, wala namang kakang problema kasi kanya-kanyang panawagan yan. Sabi ko, basta ang mahalaga, ano man ang tapusin mo sa pag-aaral, i-priority mo si Yahweh El Shaddai. Maging number 1 sa iyo ang Panginoon. Amen ba? At yung wife ko nakakatuwa kasi, ginather niya yung aking mga anak kasi wala nga ako sa Pilipinas, siya ang naiwan doon. Ginather niya ang aking mga anak, ngayon magkakasama sila nasa Luneta. Nakakatuwa, makita mo yung mga anak mo no, kasama ng asawa mo, tapos talagang nasa gawain ng Panginoon. Wow, nakakatuwa. Bakit? Halos kasi lahat ng anak ko, El Shaddai baby. Hindi pala halos, lahat ng anak ko, El Shaddai baby. Sa gawain sila lumaki. Kaya nakakatuwa na makikita mo silang sama-sama na sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi, nung mga bata pa sila, sa gawain namin sila dinadala. Yun ang pinapakita ng gospel ngayon. Huwag mong dalhin kung saan-saan. Okay lang naman na dinadala natin sa ibang lugar, kung saan natin dinadala, pero ang pinaka-number 1, para ang bata ay talagang maturuan ng salita ng Panginoon, dalhin mo yan kay El Shaddai. Dalhin mo yan kay Jesus. At kapag kay Jesus mo yan dinala, maniwala ka, lalaki yan na pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may pagkakataon pa. Lalo ngayon, anniversary ng gawain sa Maynila, alam niyo po, sabihin niyo sa mga anak niyo sa Pilipinas, magbukas sila ng television. Makinig sila. Sumabay sila sa gawain. Mamaya, pag open ng 3:00 ng hapon, magsumabay sila. Kasi yun ang kulang ngayon. Alam niyo po,
Kapag talagang ang bata walang input ng Word of God, talagang mahirap natin silang supilin. Pero hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang pagkakataon. Sabihin nyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa Pilipinas, kung saan man sila naruroon, mag-open sila ng television sa YouTube, kaya kung wala mang television sa YouTube, kung sila naka-cellphone, open sila, sumabay sila sa gawain ng Panginoon, at umasa kayo, lahat ang sasabay sa gawain ng Diyos, sa anibersaryo, kung paano na ibubuhos ang Diyos ang kanyang biyaya sa kamay nilaan, lahat din ng sasabay ay tatanggap din ng biyaya galing sa Panginoon. Hindi po biro ang anibersaryong ito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang anibersaryong ito ay pang-4 na taon. 40 begins. Life begins 40. Kaya pagka nagkakaedad doon ng 40, yung mga babae nagdadalaga. Yan. Ang mga lalaki pag edad ng 40, nagbibinata. Yan. Kasi nagisimula daw ang buhay uli. Kaya ako'y naniniwala, itong 40th anniversary po ng El Shaddai, revival uli ay ibubuhos ni Yahweh El Shaddai. Magpapasimula muli ang pagbuhos na kapangyarihan ng Panginoon sa gawain na ito. Amen po. Kaya mamaya sasabay tayo. Pag open po ng gawain sa Maynila, mamaya ng alas 3 ng hapon, sasabay tayo dito. Amen ba? Kaya kung mga may lakad kayo, i-cancel nyo na muna. Magsama-sama muna tayo. Pakikita muna tayo sa Kamaynilaan na ang Hong Kong ay naririto, naghihintay. Huwag kayong mag-alala kung ano mang lakad ninyo. Huwag yung isipin na may mawawala sa inyo. Kasi pa nang stay kayo sa lugar na ito at nakiisa sa anibersaryo, hanggang mamaya, maniwala kayo, mayroong sorpresa ang Diyos sa inyo. O sinong gustong tumanggap ng sorpresa? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis. O sinong hindi aalis hanggang mamaya? Hirap-hirap magtas ang kamay yung iba. Gusto niyo magpagpalain ni Lord? Sinong gustong pagpalain? O sino ang makikiisa mamaya sa gawain? O sino ang hindi aalis? Ayan, marami na. Okay, salamat kay Lord. Pangalawa, sabi dito, ang ating tungkulin sa mga bata, we are responsible for children's education. Responsable tayo sa pag-aaral ng mga bata para ang mga bata ay matuto. Ibig sabihin, ikaw ang first teacher ng iyong anak, hindi ang school. Tama po ba? Ang school po ay pag-develop po yan, pagdagdag, pero ang unang teacher ng bata ay walang iba kundi tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang unang guro ng iyong anak. Kaya malaki po ang ating pananagutan sa ating mga anak. Kapag ang ating anak ay napariwara, ibig sabihin ang laki ng iyong pagkukulang. Hindi mo siya naturuan. Amen ba? So para ang bata ay maturuan natin, sabi nga dito ng Biblia, sa binasa natin kanina, sa talatang 13, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ang unang tungkulin natin sa bata, sabi natin kanina, ay hayaan natin siyang dalhin kay Jesus. Kasi kapag kay Lord natin siya dinadala, matututo yung bata. Mai-evangelize natin siya. Ngayon, pag ikaw ngayon ay nagturo sa kanya, hindi ka na mahihirapan. Kasi pag ang bata ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, pag ito ay tinuruan mo pa, ang batang ito ay matututong makinig sa iyo. Tama po ba? Kasi kapag ang bata ay walang napakinggan, pag tinuruan mo yan, maaaring mag-resist po yan.
Pero pag yan ay nahasikan ng salita ng Panginoon, maniwala po kayo, hindi ka mahihirapan. Bakit? Susundutin mo lang naman yung sinasabi sa kanya na at kanyang napakinggan. Anak, narinig mo ba yung kanina? Anong sabi kanina sa simbahan? Tama po ba? Ikaw ngayon, susunod ka lang doon sa iyong napakinggan at napakinggan ng iyong anak. O anak, di ba, sabi nung pare kanina, huwag magnanakaw. Kaya anak, kahit anong mangyari, huwag kang magnanakaw ha. Kahit na magipit ka, huwag kang magnanakaw. Hindi mo alam, habang siya'y ini-educate mo, tinuturuan mo, lalaki yan, lahat ng itinuturo mo sa kanya, matatanim yan sa puso ng bata. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi ako mismo ay bunga ng pagtuturo sa akin ng aking ina. Noon, bihira lang po kami magsimba. Bakit? Kasi napakalayo namin sa simbahan. Nasa baryo kaya kami. At yung baryo na yon na aming kinaroroonan, nagbubukas lang ang kapilya doon kapag kamayo. Yung may Santa Cruzan. Ngayon, para ikaw ay makapagsimba, kailangan pang pumunta ng bayan para makapagsimba ka. Sa amin naman ay napakahalaga ng bariya. Kaya hindi kami basta-basta makapunta sa bayan. Nakakapunta lang kami sa bayan kapag kami ay nagkukupra. Pag nakapagkupra kami, yan na. Mayroon na kaming time magsimba kasi may pamasahe na. Gano'n naman talaga sa probinsya. Hindi man ibig sabihin kapag ka ikaw ay walang pamasahe, mahirap ka na. Kasi ang lupain naman sa probinsya, pinakamaliit, 7 hektarya. Sasakahin mo yan. Nyugan, abaka, tapos may sakahan pa. Pagtrabahuin mo lang ako sa nyugan, wag lang sa sakahan. Bakit? Kapag ako ay pinagtanim mo ng palay, mamaya-maya pag mayroon ng madulas sa aking binti, ibig sabihin linta na yun. Karipas ako ng takbo niyan. Bakit maraming linta sa aming palayan? Kasi buhay ang ilog, buhay ang tubig. Hindi natutuyo ang putik kasi nga mayroong bukal. Kapag kabuhay ang tubig, yan ang paborito ng mga linta. Gising ba kayo? Kaya pag lusong mo, mamaya-maya, pagka magugulat ka, nakapila yan. Kaya pag naalaala ko yung mga ganong panahon, sabi ko, Lord, salamat na lang, ginawa kong preacher. O, sino nakaranas ng ganon? Taas sa kamay. Nakaranas kayo ng ganon? Abang papasalamat kayo, naranasan nyo na kapitan ng linta, no? At ngayon, nasa Hong Kong kayo, nagkatrabaho. Ibig sabihin, hindi talaga piling kalimutan yung nakaraan. Ang iyong pinanggalingan. Amen ba? Ako, hindi ko nakakalimutan yun. Alaala ko yun eh. Tuwing mag-aanik kami, tapos sinatago ko yung isang sakong palay. Sa amin naman yun eh. Tapos, pagdating ng dilim, babalikan ko at bibinta ko sa barangay. Wala pa ako sa Panginoon noon. Ano kayo? Ba't ko ginagawa yun noon? Ay para mayroon man akong pang-treat sa aking mga kaibigan. Sabi ng tatay ko, ilang sako ang naani. Pag nag-ani kami ng habawa 30 sacks, sabihin ko 29 lang. Nung araw, yun, ano kayo? Kaya sabi ng nanay ko sa akin, ikaw yung anak mong pinakamatalino. Ay sabi ng aking mga kaibigan, basang ako mo ng pera. Huwag na kayo maingay. Ay ko, lalahanin nyo, kaaani lang namin ng palay. Sabi ng kaibigan ko, kumuha ka na naman ng palay, ano? Huwag na maingay, basta inom lang kayo dyan. kasi brother, nung araw, barkadista. Buong barangay barkada ko nung araw. Kaya huwag kayo magpapaniwalang suplado si brother, ano kayo? Barkadista kaya ko nung araw. So ito ngayon, tungkulin po natin na i-educate ang mga anak. Turuan. Nasa atin ang paglakad ng mga bata sa ikaayos. Kaya nga itong mga magulang ng mga bata dito sa gospel po natin,
dinadala nila ang kanilang mga anak kay Jesus. Kasi alam nila na si Jesus ang unang source para matuto ang mga bata. Amen ba? Kaya nga sa Catholic, mayroon tayong tinatawag na catechism. Anong ibig sabihin ng catechism? Yan yung mga, ibig sabihin yung mga simula para matuto tayo tungkol sa Panginoon. So ang catechism po madalas ay ginagamit niya sa mga bata. Yung aking anak sa Manila, yung aking children, kasama sa children's choir, ay mayroon silang catechism umaga pag Sabado, alas 9. So mayroon silang catechism, bago sila magpa-practice, may catechism muna sila. Kaya nakakatuwa kasi yun ang sinasabi natin na ang magulang ang unang magtuturo niyan sa kanyang mga anak, and then, para yung mga anak ay walang resistance po yan, kailangan dalhin mo muna yan kay Jesus. Amen ba? Kapag nakapakinig yan ng salita ng Panginoon, ikaw mismo, hindi ka mahihirapan magturo sa bata. Hindi katulad ng pag walang input ng Word of God yung bata, naghahabulan pa yung anak sa kananay. Bakit? Yung anak ayaw magpapalo. Pagka nasigaw ng nanay, ang bata takbo. Si nanay naman may dalang walis tingting. So ang bata hindi makatakbo na mabilis. Bakit? Si nanay sumasakay sa walis tingting. O nakakita na ba kayo ng nanay na habol-habol yung anak? Nakakita na ba kayo ng ganon? Uso yan sa probinsya. Okay lang sana kung walis tingting ang hawak ng nanay at habol-habol ang anak. Yung iba, sandok pa eh. Kaya dito, makaka-relate po kayo sa sinasabi ko sa inyo kasi nga, minsan sa halip ng bata ay turuan, ay hindi sinasandok eh. Kung hindi walisin, sasandukin. Kaya minsan nakakaawa yung bata. Hindi dapat, alam niyo po, dati ganun din ang akin nakikita, pero ngayong may charismatic na, doon ko lang naintindihan na hindi dapat ganon ang pagtrato sa bata. Kaya ang bata lumalaking wild, kasi nga naranasan niya, walis tingting, sandok. Kaya iisipin ng bata, lumaki lang ako, pag kaya ko na, iiwanan ko kayo. O, yan ang isip ng mga bata pag nasa province eh. Kaya makikita niyo po may mga bata nag-stow away. Bakit? Kasi ayon lang kasama ang mga magulang. Mas masaya raw sila pag ang kasama nila mga kaibigan. Pag sinabi, uwi ka na, ayoko maingay sa amin. Bakit? Si nanay kasi, siya yung walang tigil sa kasasalita. Ewan ko na bakit ganun mga nanay, Yung madaling araw pa lang, Pero may mga nanay naman na pagdating ng umaga, gising na kayo mga anak, mag-pray muna tayo. Wow! Lumalaki yung mga bata na talagang mabait at talagang makadiyos. Pero mayroon namang mga nanay na, yun nga sabi ko kanina, na tulog pa yung mga anak, ang nanay, kaya tuloy ang anak, paglaki, ganun din. Pero noon yon wala pang charismatic. Pero ngayon, mayroon ng mga pagbabago sa pamilya. Kasi nga, naituturo na kailangan ng mga anak, turuan manalangin, tinuturuan sa Bible. Kaya nakakatuwa kapag nagsisimula tayo sa mga bata na talagang sila ay tinuturuan natin ng salita ng Diyos, dinadala natin kay Jesus. Kaya naman ang mga bata ay napagpapala ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya kung huli na tayo at mayroon na tayong napag-iwanan sa mga bata, mayroon bang pagkakataon, balikan natin uli ang mga bata, kahit sila'y malalaki na. Mayroon ka pa rin katungkulan sa kanya. Dandahanin pa rin natin sila. Katulad ngayon, sabi ko po sa inyo, saan man sila naruroon, ay hikayatin niyo po sila na makinig sa gawain. Lalo ngayong anibersaryo sa Manila, pa-open niyo po sila sa YouTube. O kaya, hindi ko alam kung magpapasa ng link ang XI mamaya. So, mag-join po kayo. I-join niyo ang mga anak ninyo. Maniwala kayo, mayroong pagbabagong gagawin ang Diyos sa ating mga anak.
Kaya dito po, pinapakita ng Bible na kailangan nating i-encourage ang ating mga anak kasi tungkulin pa rin natin yon na sila ay talagang hikayatin natin sa mabubuting bagay kasi nga nakasalalay sa atin ang kanilang kinabukasan. Amen po ba? Ano man ang nais mong marating ng iyong mga anak, sa iyo pa rin nakasalalay yun. Depende pa rin yan kung paano mo siya minomotivate at kung paano natin sila ini-encourage, pinalalakas, pinatitibay. Kaya nga sabi natin kanina, ang pinaka-number 1 na dapat natin gawin sa mga bata para sila ay magkaroon ng magandang kalagayan sa buhay, dalihin mo kay Jesus. Katulad sa gospel natin ngayon na binasa, ang mga magulang ng mga batang ito ay dinadala nila ang kanilang mga anak kay Jesus. Bakit? Kasi naniniwala sila si Jesus ang susi ng lahat ng bagay. Tama po? Kaya ngayong araw na ito, naniniwala po ako, may gagawin ang Diyos sa lugar na ito. Kaya 11:08 na, hanggang 11:15 lang tayo para may preparation para sa banal na misa, tumayo na tayo. Nawa ay pinagpala kayo sa mabuting balita. Amen. Walang aalis ha, after ng Mass. Total, umuulan naman. Pinahintulot ng Diyos na umulan talaga. Para wala nang mamasyal muna. Dito na muna tayo, sama-sama ha. Amen. So, hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Yakapin niyo po yan at tayo po ay dumulog sa Panginoon. At bago tayo umawit, sabihin mo muna sa iyong katabi, kalimutan mo na muna Kalimutan. ang lakad mo ngayon. Dito na muna tayo, sama-sama. Amen. Okay, everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. At hilingin nyo sa Panginoon ngayon, pasimula kung anong kahilingan nyo, at mamaya sa pag-join natin, ako'y naniniwala na mayroon pa tayong hingiin kay Lord. Nakasama natin ang Maynila, at ako'y naniniwala na hindi bibiguin ng Panginoon ang lahat ng dudulog sa Kanya. Hilingin nyo po kay Lord kung anong gusto nyo. Yes, O God, hallelujah. May makapangyarihan na darama sa akin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nakakipon. Diyos ng himala, siya lahat na may likha. Nasa atin ang kanya pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisan, kagalakan tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos biyaya at dalisan, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. May kapangyarihan na darama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nakatipon. Diyos ng himala, siya lahat na may likha. Nasa atin ang kanya pagpapala. Bumubuhos pag-ibig na dalisan, kagalakan tunay, kagalingan at pag-asa.
sa iyo sa araw na ito. Dalangin ko, Ama, na samahan niyo po kami hanggang mamaya sa pag-join po namin sa anniversary po ng iyong gawain sa Maynila. Ibuhos mo, Ama, ang masaganang pagpapala, lalo na sa aking mga kapatid na naririto ngayon sa lugar na ito. Naniniwala kami na walang kabiguan sa lahat ng mga dumating sa araw na ito. Inaangkin namin, Ama, tagumpay ang aming buhay at answered prayer kami sa araw na ito. Bigyan mo lagi, Ama, ng kalakasan ng bawat isa. Pagpalain mo lagi sila sa trabaho nila sa bansang ito. Pagtagumpayin mo lagi, Ama, ang kanilang mga pangarap sa buhay. Pasaganahin mo sila sa pangailangan nila sa pinansyal na bagay. Ingatan mo rin po, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay, na sila ay laging ilagay sa ganap na kaligtasan. At naniniwala kami sa araw na ito, kaming lahat ay pinagpala mo na. At umaasa kami, Ama, na anumang sakit karamdaman, ito ay pagagalingin mo sa araw na ito. Banal na Diyos, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng aming mga kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang lahat ng ito ay magamit namin sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na ngayon pa lang kaming lahat ay answered prayer na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat. And God bless us all. Give thanks, be the grateful Lord. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks, be the grateful Lord. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what